So, for demonstration ng for loop natin, so ito yung magiging program natin. So, grade evaluator for 5 student. So, basically, ang gagawin lang is mag-enter lang tayo ng grade and then magbibigay siya ng comment kung good, excellent, or need improvement yung grade ng isang student. So, for example, naglagay tayo ng 75. Ang ibibigay niya is result good kasi 75 lang yun eh. Pag naman 90 yung binigay natin, so excellent yon. Okay, so 5 student yon. So 1 pa lang to, 2. So lagay tayo ng 53. Then nasasabihin niya result need improvement. Sabihin natin 79, good. Then last student kasi 5 lang yung student natin. So gagawin natin 80. And then result good and then mag-exit na yung mismong program natin. So yan yung magiging output natin. So yung magiging code is eto siya. So meron tayong data type na int kasi nga whole number or grade yung ilalagay. And yung variable natin will be grade, no, since grade yung pag-uusapan natin. Then meron lang tayong ano dito, instruction. So grade evaluator for 5 student para alam ng user natin na ang i-input niyang grade ay 5 lang for 5 student siya. Then next is nag-declare siya ng for loop dito. So ito yung tumulong sa atin para makapag-input tayo ng 5 beses na grade. So dito siya umiikot. So paano ba gumagana yung for loop? So una, nagde-declare ka ng data type kasi kakailanganin ng for loop mo yung variable niya. So kapag nag-declare ka ng variable, kailangan ng data type. So since number yung pag-uusapan natin sa for loop, so int yung gagamitin. And then ang variable ng for loop mo will be yung I. Then yung I natin, magi-start siya ng counting sa 1. Kaya mapapansin nyo, kapag nag-print tayo ng student, ayan, 1 siya agad. Kasi yung for loop mo, naka-start siya sa 1. Then yung I natin or yung for loop natin, naka less than equal lang siya sa 5. So mag-end siya sa 5. Kaya ang instruction natin dito hanggang 5 student lang siya. Kung nakita nyo kanina, pagdating natin sa pang 5 na input ng grade, mag-end yung program natin. Kasi nga hanggang less than equal to 5 lang siya. Then yung I++ will be yung tinatawag natin na incrementation. So ibig sabihin ito yung nag-a-add per loop. So for example, first loop natin ito enter grade for student. So kapag naglagay ka ng 90, magse-second loop tayo. So enter grade for student number 2. So yun yung pinakatrabaho ng I++. So kumbaga ang gagawin niya ay 1 plus 1 kasi mag-i-increment ka ng 1 dito. So mag-i-equal siya ngayon sa 2. Kaya yung output natin dito, magtu-2 siya. Ngayon, after nun, magpa-plus 1 ulit siya. Yan, and then mag-i-equal to 3 naman siya. Kaya kapag nag-input ka ulit dito ng grade, ang student mo ngayon ay number 3 na siya. So, ganun yung trabaho ng incrementation natin. So, every time na maglo-loop siya, mag-a-add siya ng 1 sa value ng for loop natin. And then, ito yon yung cout enter grade for student. Mapapansin nyo, ay yung nakalagay dito. Bakit? Nasa loob kasi tayo ng for loop. And ginagamit natin yung value ng for loop para mag-change yung value ng student natin. So, in this moment, yung I natin, ang value niya 1. Pero kapag umikot yan, magpa-plus 1 tayo dito, magiging 2 na yung value ng I natin. So, ganun yung nangyayari. Then, of course, kailangan natin ng variable para sa inputs natin. Kasi, yung mga input natin na 90, pumapasok siya sa grade natin. Also, yung mismong 78 natin, pumapasok din siya sa grade natin. So, lahat ng input, no, pumapasok siya sa variable na grade. Ngayon, every time na nag-i-input ka, for example, etong in-input natin na 90, na-evaluate siya sa tinatawag natin na if condition or yung if, else natin. So, dito kasi,
mapapansin niyo ang first if natin, ang trabaho niya is greater than equal to 90. So nag-i-start siya sa 90 pataas. Okay, so kung example, kung ang higher number natin is hanggang 100, so yung result na excellent ay hanggang 90 to 100 siya. So kung mapapansin niyo maglalagay tayo ng 95 dito, since ang 95 under pa rin siya ng 90 greater than 90, excellent pa din yung lilitaw sa atin. Next is meron tayo ditong else if, yung grade naman na 75 pataas ay ang result is good. So kahit maglagay ka ng 76, 73, I mean 76, 77, gano'n, basta hindi bababa sa 75, yung result nun ay good. Tapos kapag bumaba ka ng 75, for example 74, eto na yung grade natin, need improvement. So try natin yung 74. So mapapansin niyo needs improvement yung sa atin dito. So yun yung condition natin dito sa for loop. So kumbaga, ang for loop natin ay naglo-looping siya, umiikot para makapag-input tayo ng as many as we want na depends sa user input natin. So in this case kasi 5 lang yung rule natin. So 5 hanggang 5 lang yung looping ng for loop natin.